Hi guys, pupunta kami ngayong Melbourne. Honey! Hello? Honey, mag-hello ka. Hello po! In this video, share ko po pala sa inyo yung kaganapan nung day 1 namin sa Melbourne. At dahil si head of the family ay nagpasya na why not kumala tayo dahil bakasyon naman. So eto, nag-book tayo ng Melbourne. Ganun lang yun, speed lang, di ba? So after namin makapasok sa loob ng airport, hinanap muna namin kung saan banda yung gate namin. After nun, naghanap-hanap naman kami kung saan kami bibili ng aming breakfast. Syempre, kailangan sweet tayo mga besh. Kailangan holding hands while walking yon. So ayan, naglakad-lakad muna kami, naglibot-libot pa muna kami dyan. Kasi masyado pa pong maaga niyan. 4 AM pa lang po, nandyan na kami. 6 AM yung flight namin. So, nasanay tayo sa Pinas na kailangan 2 or 3 hours ahead, diba? So, ayan, napagpasya namin na sa McDo kami bibili ng aming food. After po namin kumain, sakto po boarding time na. Kaya po, ayan, pinapasok na po kami sa loob ng boarding gate and papunta na po kami niyan sa loob ng airplane. Nakikita nyo naman po ang saya-saya ni head of the family. Oh, ngiting-ngiti ang koya mo. Alam nyo po ba na sa sobrang workaholic po niyang asawa ko na yan, pagdating po niya sa bahay, matutulog na po yan agad dahil sa sobrang pagod niya. So ngayon nagkaroon ng chance na makapagpahinga, makapasyal, makagala. Grab na talaga namin yung opportunity kasi minsan lang to, madalas kasing puro trabaho na lang, diba? Kailangan mag-relax din tayo pag may time. At ayan, after 1 hour ng flight, nakarating na po tayo sa Melbourne, safely landed. Thank you, Lord. After po namin makuha yung mga bagahe namin, is pupunta na po kami dyan sa pick-up area dahil sinundo po kami ng aking college buddies, ang mag-asawang Shella and JC. Hello, shoutout sa inyo guys. And nag-umpisa na yung tour namin. Pero una, binaba muna namin yung mga gamit namin sa hotel namin, which is yung Victoria Hotel. Dyan po kami nagstay for 5 days and 4 nights. So, iniwan muna po namin yung mga bagahe namin dyan kasi hindi pa po kami pwede mag-check-in dahil ang aga pa po niyang mga time na yan. So, ayan, naglibot-libot muna po kami sa buong CBD para lang ma-experience namin yung Melbourne CBD. And then, ayan, first stop sa aming tour ay ang State Library of Victoria. Ito pong State Library of Victoria ay na-establish noong 1854 at ito rin po yung oldest public library dito sa Australia. At alam niyo po ba na itong State Library of Victoria is one of the first free public libraries in the world at meron na rin siyang 170 years of history, kaya ito ay isa na rin sa must-visit sites dito sa Melbourne. Lalong-lalo na kung mahilig po kayo sa books and sa history. At ayan, after po namin sa State Library of Victoria, naglakad-lakad kami ulit kasi ang dami po talagang makikita na magagandang buildings dyan. Yung mga old historic buildings, andyan pa rin po sa Melbourne. So talagang tinake namin talaga yung opportunity na maglakad para lang masilayan lahat yan isa-isa. Yung next naman po namin pinuntahan is yung Flinders Street Railway Station. Ito pong Flinders Street Railway Station ay na-open po noong 1854 at ito rin yung second busiest train station dito sa Australia. Isa rin po itong Flinders Street Railway Station sa must-visit destination sa Melbourne. Sobrang dami po talagang taong nagpipicture-picture dyan. Siguro ang laman ng photo album ko dyan, siguro mga 1,000 na picture. Yan lang ang pinipicturean niyang building na yan. So, after po namin doon, is naglakad-lakad kami. Yan pong mga nakikita nyo na parang train, tram po ang tawag dyan. So, ayun po is, yun yung free city tram nila, which is iikot kayo sa buong Melbourne CBD. So, ayan, lakad-lakad lang ulit. Kasi talagang gusto naming kunin yung opportunity na makita ba up close and personal yung mga tourist attractions na pwede namang lakarin. So, ito po ngayon na nasa clip is yung Yarra River. Meron po yan na promo, parang ganun, yung Yarra River Cruise. Pero hindi na namin in-avail kasi video-video na lang tsaka picture para syempre less gastos din. So, next stop is yung National Gallery of Victoria. O, diba may pa tayo dyan? May pa-posing pa tayo for today's video. Ito pong National Gallery of Victoria was founded in 1861 and it is Australia's oldest and most visited art museum. So talaga po kung
gusto nyo pong pumunta ng Melbourne, isa po talaga ito sa mga must-visit destination. Maliban dun sa State Library and yung sa Flinders Street Railway Station. Kasi nasa may CBD lang naman siya. So, Google Maps nyo lang, madali siyang puntahan. Dito kami sa National Gallery of Victoria. Hi! Dito po kami sa Melbourne. Pasyal-pasyal. Pak, 'di ba? May paganon si head of the family. After 1 million picture taking, finally papasok na rin po kami sa loob. Alam niyo po, ang kagandahan sa Melbourne, marami po silang tourist attractions na free. Kagaya po dyan sa National Gallery of Victoria, free po yan. And yung sa State Library of Victoria, free din po yun. So talagang enjoy na enjoy ang ate at kuya nyo dahil walang bayad. So nakatipid sila ng very light. So andyan na po kami sa loob niyan. So in-explore po namin yung buong gallery. Buti na lang talaga, hindi ako bumili sa Klook ng voucher kasi may nakita ako sa Klook nito, nagbebenta sila ng parang $30 ata yun na voucher para makapasok ka dito sa loob ng gallery. Pero buti na lang daw ako bumili kasi free lang pala siya. Ewan ko lang kung ngayon lang siya free, after nitong season na to may bayad na siya. Pero ayun nga, thank you Lord kasi medyo nakatipid kami. So, itong area na to is yung kids section nila. Kaya ayan po, madaming families na nandyan. Meron pa po yung restaurant sa loob, tapos meron din siyang second floor, pero hindi na po namin napuntahan kasi kailangan pang iwanan yung gamit doon sa may entrance. Sobrang haba po ng pila. So, ito pong clip ngayon na nakikita nyo is yung Shrine of Remembrance. Ayan. And ayan po yung college BFF ko, isa sa college BFF ko, yan si Shella and si JC, yung hubby niya. Thank you ulit kasi sila po yung nag-tour sa amin sa day 1 namin sa Melbourne. The Shrine of Remembrance was built to provide a place to grieve and remember Victorians killed in the First World War during 1914 to 1918. It now provides a place of remembrance for Australian service and sacrifice in all wars since Australia's federation in 1901. The shrine provided a place where families could remember loved ones. It also represented the courage of the men, women, and children who remained at home and labored in support of national defense in wartime. Kaya po siya tinawag na Shrine of Remembrance. So, ayan po, pagpasok po dyan sa loob, makikita na po dyan lahat yung mga dating uniform po nung mga soldiers, pati lahat nung history, pati po yung mga memorabilias nila, pati yung mga medals nila, andyan din po, nasa loob po yan ng Shrine of Remembrance. And free lang din po yung entrance dyan. Buti na lang po talaga pumasok kami sa loob kasi akala namin may bayad. Yun pala, free admission siya. Talagang ang kagandahan lang din po pag pumunta kayo sa Melbourne kasi ang dami nilang tourist attractions na free admission kagaya nitong Shrine of Remembrance. So ayan po, naglalakad-lakad kami, in-explore namin yung buong shrine. Talagang iniisa-isa namin bawat sulok kasi nakaka-amaze yung buong lugar na madami ka matututunan sa history ng Australia, sa mga Victorians na namatay dun sa World War I, pati sa World War II. Ayan o, tingnan nyo naman si head of the family. Enjoy na enjoy. Para talaga kaming nag-field trip niyan. Moving on sa amin pong pag-explore, ayan po kung makikita nyo sa clip, ayan yung mga dati nilang uniforms. Ayan po, napakaganda talaga ng design ng buong shrine na yan. As in, ang sabi po dito, their design was inspired by the mausoleum at Halicarnassus, one of the 7 wonders of the ancient world. At andito na nga po tayo sa pinakatuktok ng shrine. Kung makikita nyo po, sobrang lawak at sobrang ganda po nung buong lugar dyan. Tapos yung halaman po, sobrang green talaga kasi pinapangalagaan po talaga dito yung mga halaman. Grabe, day 1 pa lang pero sobrang sobrang memorable nitong experience namin. Para kaming mga batang nag-field trip kasi ang dami naming nalaman na bago, ang dami naming nakita na bago.
Dami naming na-experience na bago. Kaya sobrang thank you Lord sa experience. And sobrang thank you din kay JC and kay Sheila. Kasi trinit pa kami sa masarap na dinner. Tapos tinur pa kami nung day 1 namin sa Melbourne. So paano? Yun lang muna sa ngayon. Bye!